Babala ang palasyo laban sa mga nagtatangkang manggulo sa Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Tayo na, may sasabihin na naman itong lokal-lokal na to. Ano ba yung sasabihin nitong lokal-lokal na to? Oh, tangina tong tao na ito. Oh. Ito si Claire Castro. Tinanong ito, sabi sa kanya, "Ma'am, anong masasabi mo na na-dismiss na lahat ng mga kaso ng pagnanakaw ng putang inang pamilyang Marcos na yan?" Alam mo sagot niya, "Ay, spokesperson po ako ng presidente, hindi po ako spokesperson ng pamilya." Tarantado talaga di ba? Lahat ng itanong mo sa kanya, meron siyang sagot. Pero kapag tungkol sa pagnanakaw ng mga Marcos, putang ina, tahimik yan. Buti, hindi niya sinabi, kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Nung nakaraan naman, nung travel ng travel, etong si, yung DOH secretary natin, yung isang DOH secretary natin, pupunta sila sa Switzerland. Putang ina, ginamit ang pera ng taong bayan para yung kanyang economy class na upuan sa aeroplano, ginawa niyang business class. Pukin ang ina niyan, alam niyo kung magkano business class na yan? Kulang-kulang kalahating milyon yan. Yun yung nakahiga ka na sa aeroplano. Oh, binayaran ng mga Pilipino ang comfort ng buwaka ng inang taga-DOH na yan. Tinanong si Claire Castro, sabi sa kanya, "Ma'am, ano masasabi niyo doon sa DOH na yung economy class, ginamit niya yung pondo ng DOH para i-convert niya or i-upgrade niya to business class yung kanyang upuan para daw payapa yung kanyang pag-travel sa Switzerland?" Ano sabi nito ni Claire Castro? Ayaw namin munang mag-comment dyan. Pabayaan natin yung ombudsman kung may kaso ng isinampa. Pukin ng ina ka. Pera ng taong bayan yung ginamit doon sa upgrade na yun. Samantalang si Inday Sara, pera niya yung ginagamit niya pag nagpupunta sa ibang bansa. Putang ina mo, galit na galit ka. Tarantado ka talagang babae ka. Kapag sa kanila ang iskandalo, putatikom ang bibig ng buwaka ng inan to. Pero kapag katungkol sa mga Duterte, putsang ina, ang hasang niyan, pulang-pula. Talagang, kakagat yan, parang tigre yung ulol na yan. Di ba? Putang inan yan. Pakinggan nga natin sasabihin nito, walang kwentang tao na ito. It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito. Uy, binagbabantaan ng ordinaryong tao? Tama ba yung narinig ko? Na kayong mga ordinaryong tao na nagbabanta. Martial law na ba to? Never again, o never against? Ang ina niyan, pinagbantaan yung mamamayang Pilipino, the very same people that put these assholes in power, pinagbabantaan nila. Kayo humanda kayo. Wow. Tang ina, boss na boss Pucha, para silang hari ng Pilipinas Parang nabili na nilang bayang Pilipinas Tang ina to mga to. Mga abnormal talaga. Kung ako yan, ang sasabihin ko doon sa mga napapabalita o kung involved kayo dito sa mga namumuong may masamang balak, kami po ay naninikluhod sa inyo at kami po ay humihingi po sa inyo ng pangunawa. Alam ko, frustrated na po kayo, pero ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Instead, kayo po ay manggulo. Kami po ay nananawagan na sana maging kalmado lang po tayo at tumulong po tayo sa pamahalaan. Di ba dapat ganun? Pero ito putang tapang ng mukha ni ate. Tangina, kala mo siya may-ari babala sa mga tao. Kaya senador ka, ordinaryong tao ka. May babala siya. Ano yung babala? Hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Putsang ina, mantakin mo. Ganito kabobo itong administration na ito. You see unrest amongst your constituents, your people. Tapos ganito sasabihin mo, igagaslight mo. Humanda kayo, hindi kayo makakatakas. So parang hinahamon mo pa sila. Tanga. That's not how you handle it. Kung talagang ayaw mo ng gulo, pukin ng ina mo, sasabihin mo sa kanila, makikipag ka, ikaw yung kauna-unahan, ikaw yung nasa taas, ikaw yung bababa, para anuhin mo sila, ipacify mo sila, or ikalmahin mo sila. Hindi yung, kung may binabala kayong masama, humanda kayo, putsang ina ninyo. Gagamitin nyo ang puwersa ng sundalo at kapulisan laban dito sa mga ordinaryong people, sa mga ordinaryong tao na magde-demonstrate against you. Bawal na ba yun? Bawal na ba yun na ang mga tao ay peaceful na mag-gather para iparating sa inyo yung kanilang frustrations? Hindi ba dapat ang ginagawa ninyo when people are frustrated, di ba dapat ang ginagawa ninyo, pupunta kayo sa kanila and you make a dialogue with them.
Si Pangulong Duterte, yung zona niya, natatandaan nyo, yung mayroon nagrarally-rally, yung zona niya, pumunta siya dun sa rally na yun. Sobrang delikado nun kasi puros mga komunista yun. Pero napunta siya dun, nakipag-usap siya sa mga yun. Ganun ang dapat na ginagawa ninyo, hindi yung tinatakot nyo pa yung mga tao na, putsang ina, gutom na yung tao, galit na yung tao, tapos tatakutin ninyo na hindi kayo makakataka sa bansa, sa batas. Gagamitin nyo yung batas para proteksyonan yung negative 15 na trust rating ng presidente nyo. Tarantado pala talaga kayo eh. Tangina ninyo. Oy, kaya nagagalit ang tao dahil imbis na kinakausap niyo yung taong bayan para maging kalmado, pukin ang ina ninyo, hinahamon ninyo. O baka mamaya yung hamon ninyo na yan, pagka nahinog yan, baka putang ina, Claire Castro, baka umalis ka sa Pilipinas, ha? Oh. Grabe, no? Grabe, ha? Talagang, talagang tinatakot nila ang taong bayan, ha?